Hello guys, welcome po mga pa-parts, mga Sir Parts online subscribers natin. Welcome po dito sa ating Sir Parts show. At saka sa mga natin sa FB, Sir Parts Partosa followers. Thank you very much po sa inyong pagpunta dito po sa ating Sir Parts show. At ngayon po, tayo po ay ano bang gagawin natin sa show natin na to? Ayan guys, normally kakanta tayo. And dahil sa ngayon guys, dahil sa anong tawag nito, dahil sa araw ng kagitingan po ngayon, ayan, magbibigay po tayo sa inyo ng isang tula. Ang pamagat po ng ating tula ay Sa Lilim ng Bataan. Ayan, ito ay isang tula para sa araw ng kagitingan. So ihahandog ko po ito sa ating mga bayani, yung mga namatay doon po sa Battle of Bataan. Ayan guys, ayan, so sige, simulan na natin yung ating tula. Sa lilim ng Bataan. Wow. Sa lilim ng bundok, sa burol ng Bataan, dugoy ibinuhos, dangal ay ipinaglaban. Laban sa dilim ng dayuhang dahas, tumindig ang bayan, matatag ang lakas. Hindi alintana ang gutom at uhaw, sa mata ng sundalo, apoy ay tanaw. Taangan ang dangal kahit buhay ay alay, para sa inang bayan sa lupang mahalay. Ang yapak ng marcha, bakas ng sakripisyo, sa kalsadang mainit, sa puso'y panindigan buo. Bawat hakbang isang panatat dasal, na sana'y makamit ang bukas na mapayapat banal. Ngunit kahit pagkatalo ang naging wakas, tagumpay pa rin ang tapang na wagas. Sa puso ng lahi, bayani, hindi limot, ang alaala nila'y sa kasaysayan ay sagot. Ngayoy ginugita, araw ng kagitingan, sa puso ng bawat Pilipino'y nagniningning ang yaman. Yamang di nasusukat sa ginto o salapi, kundi sa dugong Pilipinong handang mag-alay kahit muli. Ayun guys, thank you very much sa ating tula. Sana nagustuhan po niyo guys yung tula natin na yun. At guys, kaya nga yung natalo po tayo doon sa labanan doon, at kaya may mga sundalo na Amerikano at sa mga Filipino, ayun, pinalakad, hanggat marami yung namatay doon dahil sa sa hirap ng paglalakad. Malayo yung malayo yung lugar na nilalakad nila, at saka yung nila, yung situation nila doon. Ayan, so try natin din na guys, try din natin na mag-create ng poem para doon sa okasyon na yon. So ayan guys, okay. Ayan, yan. Okay. Ayan guys. Okay, so we also have another poem, Dangal ng Lahi. Ayan, tula. Sa tabing dagat ng Bataan, sumiklab ang apoy ng tapang, hindi dahil sa armas o lakas, kundi sa pusong di matitinag. Sa bawat patak ng pawis at luha, ay panata ng lahing di susuko. Ginapos man ng tanikala, ang diway lumilipad malayat buo. Martsa ng kamatayan ang lakbay, ngunit sa bawat hakbang may sigaw ng dangal, may panatang hindi malilimutan.
Araw ng kagitingan, hindi lang ito pahina sa kaysaysayan. Ito'y paalala ng dugong bumabandila, ng pusong handang magsakripisyo para sa inang bayan. Ngayon sa katahimikan ng paggunita, itangal natin ang kanilang alaala at isabuhay ang aral ng kahapon ng tunay na bayani ay ang nagmamahal, lumalaban at hindi kailanman lumimot. Ayan. Another, sa ngalan ng kagitingan. Sa gitna ng dilim ng digmaan, sumiklab ang ilaw ng kagitingan. Hindi ginto, hindi korona, kundi tapang sa pusong dakila. Bataan ang saksi sa bawat luha, sa bawat sigaw ng para sa bayan. Ang talo'y hindi kabiguan, kundi binhing ugat ng kalayaan. Ngayon, tahimik mang naglalakad ang panahon. Ang alaala'y patuloy na sumisigaw. Ang bayani di lang nasa monumento, nasa puso ng taong may dangal kahit sa katahimikan lang. Ito na po yung poem in English. In the shadow of valor, beneath the burning April sun, they stood with rifles but not to run. On Bataan soil they made their stand, with trembling knees and steadfast hands. Their hunger echoed through the trees, but still they marched with silent pleas. No medals yet, no songs, no fame, just hearts that burned in freedom's name. They know the cost, they bore the pain, each step a scar, each breath a chain. Yet in defeat they carved a path that lead us from the tyrant's wrath. Today we bow our heads in grace, not just to mourn but to embrace the truth that courage never dies. It lingers still in tearful eyes. Ayan guys, I hope you're entertained with the poems that we have, and hopefully we could also sing a song. Ayan guys, about yan. Thank you very much guys for watching our show. I hope you like it guys. Sa mga suki natin ng mga barley grass natin na binibenta, sana patuloy po kayong bumili at nakakatulong po tayo sa health ninyo, na ma-improve yung health po ninyo dyan. Meron po tayong fusion coffee na anong tawag dito, nagpapalakas ng isipan natin, at saka yung barley punong-puno ng vitamina, minerals, enzymes, amino acids at saka fiber. Ayan, so pag matake nyo yan, maganda po yung araw natin. At saka meron po tayong boost coffee. Yung boost coffee natin ay may tatlong ingredients. Merong coffee, mayroong barley, at saka merong tungkat ali. Ayan, nagpapalakas ng tuhod. At saka meron tayong fit and trim. Yung fit and trim natin ay syempre nasa pangalan lang, nakakapag-fit at saka nakakapag-trim ng ating katawan. Ayan. At saka pure barley grass, meron tayo in canister form, merong 30s, merong 10s na boxes. Okay, ayan guys, meron choco barley. Ayan, sa mga friends natin, sana bumili po kayo guys. Yan. At let's connect pag gusto kayong maka-income. Wala po kayong you can share yung natin sa mga friends ninyo, yung barley products natin, and eventually maka-earn po tayo ng pera through selling. Yan guys, maraming salamat. See you po next day. Ayan guys, next day po tayo. Hopefully magkaroon tayo ng mga comedy na pag-uusapan dito sa Sir Parts Show. Maraming salamat. Always po remember Sir Parts Online. Shout out sa mga natin, mga suki natin dyan sa Shocon Public Market at saka Shocon Plaza. Ayan, shout out sa inyong lahat mga paparts. Thank you, bye bye.